Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Lunes sa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, patuloy na tinutugunan ni Jesus ang ating mga dasal. Ang hiling lang niya ay isang tapat at malalim na pananampalataya. Kaya nawa, sa paglalim natin sa panahong ito ng pananalangin, pagsasakripisyo at pagkakawang gawa, nawa patuloy din tayong magbigay ng ating sarili para sa Diyos. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao. Umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman at huwag nawang magdahop sa iyong tulong at sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, "Ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem, na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang mag-aani." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libing ang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak.
Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa lupa, sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O puon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, puon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o puon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo pong lahat. Matuwid ang dapat gawin, masama iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsasabing ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakausapan niya ito upang itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalaala ng ama na noong oras sa iyon sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Minsan, napapansin natin na mas madali tayong maniwala kapag may nakikita tayong himala. Sanay tayo na humingi at mag-request sa poong may kapal. Kapag malinaw na ang patunay, saka tayo nagkakaroon ng matibay na pananampalataya. Pero ang tanong sa atin ngayon, kaya ba nating magtiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta? Kaya ba nating magtiwala kahit hindi natin nakikita kung ano ang patutunguhan? Mga minamahal kong kapatid, yan po ang konkretong hamon sa atin ng ating mga napakinggang pagbasa para sa araw na ito. Sa kwento ng Ebanghelyo, isang opisyal
ang lumapit kay Jesus upang ipagdasal yung kanyang anak na may sakit. Halos mamatay na ang bata. Naglakbay pa siya mula Capernaum patungong Kana upang makipag-usap lamang kay Jesus. Sa halip na kaagad na pumunta sa kanyang bahay, ang sabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. At dito makikita ang kagandahan ng pananampalataya ng Ama. Hindi siya humingi ng karagdagang patunay. Hindi siya nakipag-bargain kay Jesus na, anong kasiguruhan? Anong katiyakan na kapag ka naglakbay uli ako, madadatnang kung magaling na ang aking anak? Hindi niya sinabing, halika sumama ka nga sa akin para ako'y sigurado. Sa halip, nanampalataya siya sa salita ni Jesus at umuwi. Habang siya'y nasa daan, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na po ang inyong anak. Dito po makikita yung mahalagang aral. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa salita ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang mga himala o ang resulta. Maraming pagkakataon sa buhay natin na parang ganito rin ang sitwasyon. Nagdarasal tayo para sa pamilya, para sa trabaho, para sa kalusugan, para sa kapayapaan ng ating mga puso. Pero minsan, parang walang agarang sagot. Parang isang malamig na katahimikan ng ating natatanggap mula sa Diyos. Sa ganitong mga sandali, tinatanong tayo ng Panginoon, magtitiwala ka ba sa akin? Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, ang Kwaresma ay panahon upang palalimin ang ating pananampalataya, hindi lamang tungkol sa mga himala, kundi sa mismong salita ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na tularan yung opisyal na narinig natin sa Ebanghelyo. Magtiwala sa mga salita ni Jesus. Maniwala kahit hindi pa malinaw ang sagot at magpatuloy sa paglakad sa pananampalataya dahil tulad ng nangyari sa batang may sakit, ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita, kahit hindi pa natin sinasabi. Mga minamahal kong kapatid, sa Lunes pong ito ng ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, dalhin natin sa Panginoon ang lahat ng mga alalahanin, ang ating mga agam-agam sa buhay. Pakinggan natin ang kanyang mga salita at magtiwala tayo sapagkat mapalad ang mga taong naniniwala sa salita ng Diyos. Ngayong araw na ito, maaaring walang katiyakan, walang kasiguruhan, pero iyan ang pananampalataya. We just have to make the leap of faith. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, aming handog, ang tinapay at anak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapan niyo nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap,
tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pangay kapal, Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ng naparito mong anak na siyang nagmulat sa mula at sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kung iyong nanaisin, aking akuin at babalikatin ang krus mong pasanin. Iibigin, iputong sa'kin, koronang inangkin, pantubos sa'min. Pipiliin ang alipin, Sabay takin, krus na landasin, galakakin, hapis ay di pansin. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Habang alipin, sabay tahakin, krus na landasin,
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya rin nawang bumago at bumuhay sa amin at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puna ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-4, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ika-5, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Simula March 23, sa tulong ng Blesses Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakap, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test kabilang ang blood sugar, kolesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magstayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sabang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Naway pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bawat galing gamitin sa paglinga, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang hatas ng kabanalan. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa pananalangin. Tayo po'y tatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon,
Huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari, higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suway, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo pong lahat sa awit. Kapangyarihan ng Diyos ay aking inaawit. Nalimikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit. Na araw, talat, buwan, may liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos. Nalimikha sa lahat, may pagkain kaloob. Kahangahangang tunay ang iyong ibinulot. Kahit saan lumingon, matakoy nalulugod. Maging sa halamanan, dangal mo'y nakikita. Pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram na sa iyong pag-aalala, kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Tayo po ay magsiupo. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon namin Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simula'y lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa laikabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para lang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umaga'y tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabay nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Iyong aming pagsalansang, sarap mo'y nahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas iyong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 20 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibi ng dusa't hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.
Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin yaring lagay nitong inyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Kung umaga ay ipadama yung wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon, ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadamas ay gayon din. Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ay iyong gawitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na naglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan at ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang lahat ninyong bayan, mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong mga taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok na kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ng Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayoy dumarating na ang oras para ako ay kumilos. Ako ay sisigaw, parang manganganak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila ay gagawing liwanag, at papatagin ko ang baku-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niya sa templo ay pumapasok, upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkup. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinman Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yung ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yung hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yung anak na panganay, maging tao't maging hayop ang panganay ay namatay. Nagpamalas siya roon ang gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Faraot kanyang bansa. Marami rin namang siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yung haring Amoreo na si Sehon ang pangalan, at ang haring ang ngalay Og, isang haring tagabasan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel, ang bayang kanyang hirang.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkup. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayang kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. At mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po'y tumayo, papuring awit ni Zacarias. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo, simula pa ng likain ang mundo. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw ay pinagpala ng aking Ama, halina at tanggapin ang kahariang inihanda para sa iyo, simula pa ng likhain ng mundo. Papuri kay Jesus na ating manunubos, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, binuksan niya para sa atin ang daan ng kaligtasan, ating hilingin sa Kanya. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Diyos ng awa, pinagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng binyag. Gawin mo kaming umunlad araw-araw na sa iyo'y tumutulad. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Ang aming mga gawang kabutihan nawa ngayon magbigay galak sa mga nangangailangan. Sa pagtulong sa kanila, ikaw nawa ang aming matagpuan. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Tulungan mo kaming gumawa ng mabuti, ng tama at ng totoo sa iyong paningin, at buong pusong ikaw ay laging hanapin. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Patawarin ang aming kasalanang labag sa pagkakaisa ng iyong angkan, pag-isahin kami sa diwa't kalooban. Panginoon, gabayan ang iyong bayan sa landas ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio,
lalo na sa mga may kahilingan, sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gabayan ng iyong bayan sa landas ng kaligtasan. At ipundasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, panumbalikin mo kami sa iyo, at punuin ang aming isipan ng karunungan mo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.